Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 7, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pagpili ng mga kardinal para sa bagong Santo Papa, sinimulan na sa Vatican. Driver sa SC-Tex bus tragedy, inaantok umano dahil sa gamot, ayon sa LTFRB. Pero abogado ng bus company, iba ang pahayag. International Criminal Court, ibinasura ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na tanggalin ng 2 hukom sa kaso. Halalan sa Bangged, Abra, tuloy sa kabila ng pagkasunog ng kaisa-isang voting center sa barangay. Sa showbiz, trailer ng Squid Game Season 3 inilabas na ng Netflix. At K-drama na When Life Gives You Tangerines, big winner sa Baeksang Arts Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula na ang conclave sa Vatican upang piliin ang susunod na Santo Papa kung saan kalahok ang 3 Pilipinong kardinala. Sa pagsasara ng pintuan ng Sistine Chapel para sa sagradong pagtitipon, inaabangan ng mundo kung ang maihahalal na bagong Santo Papa ay susunod sa progresibong mga yapak ni Pope Francis. Ang Balitang A to Z ni Paul Henson. Ito ang huling misa ng mga kardinal sa St. Peter's Basilica sa Vatican bago ipinid ang pintuan ng Sistine Chapel para sa conclave. Sinabi ng Dean ng College of Cardinals, ang Italianong si Giovanni Battista Re, na mabigat ang tungkuling nakaatang ngayon sa mga kardinal. May the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, intercede so that the Holy Spirit will enlighten the minds of the cardinal electors and help them agree on the Pope that our time needs. 133 cardinals ang lalahok sa conclave, mas mataas sa bilang noong taong 2005 at 2013. Kabilang dito ang 3 Pilipino, sina Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo David. Dito sa loob ng Sistine Chapel, idaraos ang conclave. Bawat cardinal elector ay bibigyan ng balota na isa-isa nilang ihuhulog sa kalis bago ito bilangin. Ito naman ang pulang sinulid na gagamitin para tahiin ang mga balota bago ito sunugin. Kinakailangan ng 2/3 majority o 89 votes para maihalal ang bagong Santo Papa. 2 beses sa umaga at 2 beses sa hapon boboto ang mga kardinal. Ayon sa tradisyon, itim na usok ang lalabas sa chimney kung wala pang napipili. Puting usok naman ang hudyat na mayroon ng napiling susunod na pontiff. Bago ang conclave, idinaos ang General Congregation. Tinalakay ang mga pagtataguyod sa mga reforma ni Pope Francis laban sa pang-aabuso sa loob ng simbahan at sa isyu ng ekonomiya at kapayapaan sa mundo. Nag-oath of secrecy naman ang lahat ng mga opisyal at staff bilang pangakong mananatiling confidential ang buong proseso. Walang katiyakan kung ilang araw ang itatagal ng conclave, pero sina Pope Benedict XVI at Pope Francis ay parehong naihalal sa loob lamang ng 2 araw. May mga sektor na naghahangad ng pagbabalik sa konserbatibong simbahan, pero 80% ng cardinal electors ngayon ay appointed ni Pope Francis. Kaya't posibleng progresibo rin ang maihalal na susunod na pinuno ng 1.4 billion na mga Katoliko sa buong mundo. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Balik sa bansa, nagkontrahan ang impormasyon ng LTFRB at kampo ng Solid North Bus Company sa totoong naging sanhi ng malagim na bus crash sa SC-Tex kung saan 10 ang namatay. Ayon sa LTFRB, posibleng inaantok ang driver dahil sa ininom na gamot kontra alta presyon. Pero iba naman ang pahayag ng abogado ng Solid North. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. There is negligence on the part of the driver.
Yan ang lumutang sa unang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Solid North Bus Crash sa SCTEX noong May 1 na ikinasawi ng 10 tao. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadus III, uminom ang 53-year-old bus driver ng maintenance medicine kontra alta presyon na may side effect ng pagkaantok. It will dilute the blood and then eventually aantukin ka. So based on these initial findings, obviously inantok nga yung driver. Pero tanong ng LTFRB sa abogado ng bus company, bakit walang ginawang aksyon ng konduktor ng bus? That when there is already a perceived danger, the conductor should at least stop the driver kung nakikita niya na inaantok na. Ayon pa sa LTFRB, posibleng may pagkukulang din ng bus company dahil maaaring hindi na-orient ang driver at konduktor sa ganitong pagkakataon. Parehong no-show ang driver at konduktor sa pagdinig. Nasa kustodiya pa ang driver ng Tarlac PNP habang kakausapin pa ng abogado ang konduktor na nagpapagaling pa sa leg injury. Hindi siya actually nagtatago. Medyo nahirapan lang siyang lumakad dahil doon sa injury niya sa paa. Pina-attend ng board ng driver ng bus at konduktor sa susunod na pagdinig sa May 21 para mabigyan linaw ang insidente. Pero matapos ang pagdinig, nagbigay naman ng taliwas sa pahayag ang abogado ng Solid North Bus Company. Ayon kay Atty. Versosa, walang ininom na gamot ang bus driver nung araw na naganap ang trahedya. Pero sa araw daw na yon, actually hindi daw siya nakainom ng gamot na yon. Inamin din niya sa akin na yung panahon na yon apparently na nakaidlip siya. Hindi rin anya overwork ang bus driver lalo't unang biyahe niya ito noong May 1. Tiniyak din niya ng tulong pinansyal ng bus company sa mga biktima ng malagim na karambola at wala itong kapalit. Makakapagbigay ng assistance yung kumpanya para lang maibsan ang pagdadalamhati ng mga pamilya. Pero alam natin hindi mapapantayan yan ng pera. Nananatiling suspendido ang operasyon ng bus company sa loob ng 1 buwan at nakatakdang reviewin pa ng board kung ito ililift na o palalawigin pa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagsagawa ng mandatory drug test ang LTO sa mga driver at konduktor ng Solid North Transit sa terminal ng Cubao. Kasunod ng trahedyang nangyari sa SCTEX na ikinasawi ng 10 tao. Higit 300 tauhan ang unang sumailalim sa testing nitong Martes, habang mahigit 200 pa ang sumailalim ngayong Miyerkules. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, hindi makabibiyahe ang Solid North hanggang hindi natitiyak na drug-free ang kanilang mga driver. Babawiin naman ang lisensya ng sinumang magpopositibo sa droga na may kasamang perpetual o habang buhay na diskwalifikasyon. Alamin din ng LTFRB kung angkop pa ang kumpanya sa pagpapatakbo ng pampublikong bus. Kasabay ng testing, ini-inspeksyon din ng mahigit 200 bus ng Solid North. Samantala, iginigiit ni Senate President Francis Cheese Escudero na dapat kanselahin na ang lisensya ng mga tinaguriang kamote drivers na nasasangkot sa road rage at mga seryosong disgrasya. Ayon kay Escudero, hindi nakatutuwa ang mga viral na kamote driving videos, lalo't delikado ito sa kalsada at nakakaperwisyo sa maraming buhay. Giit niya, hindi na suspension, kailangan kanselasyon na ng lisensya ang kailangan, lalo't kulang na sa disiplina ang mga driver, kaya anya dapat may mabigat na hakbang para maibalik ang kaayusan sa kalsada. Magugunitang namatay kamakailan ng 2 individual matapos araruhin naman ng isang sports utility vehicle ang walkway sa labas ng Terminal 1, departure entrance ng NAIA. Muling binuksan ng Transportation Department ang PUV consolidation application sa mga operator at drivers nito. Ibig sabihin niya na pwede nang lumahok ang mga PUV operators at drivers na bigong makapag-consolidate sa existing o yung nariyan na ng mga kooperatiba at maging bahagi ng modernization program ng pamahalaan. Sa datos ng ahensya, 86% na ang consolidated pero 43% pa lang sa mga aplikasyon ng inaprubahan ng LTFRB. Nilinaw ng ahensya na dapat may rutang daraanan ang mga mag-a-apply pa lang ngayon sa programa. Definitely, we will ask you, saan ka ba babiyahe? And then number 2, tanggap ka ba ng kooperatiba? Pag may mga existing cooperatives, pag wala, may bago kang rota, pwede mo bang ma-establish yan bang rota mong yan? Hindi mag-overlap sa mga existing routes. Pag yes, ang sagot na yan, we will definitely accept you.
Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na paalisin ang dalawang hurado na humuhusga sa kanyang kaso. Sa desisyon ng pre-trial chamber ng ICC nitong May 6, sinabing wala sa ayos ang hiling ni Duterte na mapaalis sina Judge Alapini Gansu at Flores Liera sa pagdinig sa isyu ng jurisdiksyon. Nauna nang iginiit ng kampo ni Duterte na may posibleng kinikilingan ng mga hurado na ito dahil sa nauna nitong pagdedesisyon sa katulad na usapin. Ngunit ayon naman sa ICC, tanging ang mga hurado lamang ang maaaring humiling ng kanilang pagkalas sa kaso batay sa Rome Statute at batas ng hukuman. Naaresto si Duterte noong March 11 at kasalukuyang nasa Netherlands para harapin ang mga kasong may kaugnayan sa kanyang madugong war on drugs. Nakatakda naman ang susunod na pagdinig sa September 23. Pinayagan ni Justice Secretary Boying Remulla ang mga tauhan ni Vice President Sara Duterte na mag-inspeksyon sa Department of Justice bilang paghahanda sa preliminary investigation sa kasong inciting to sedition na inihain ng NBI. Ayon kay Remulla, bukas naman ang ahensya para sa security checks. Paglilinaw ng kalihim, mga tauhan ng piskalya ng pamahalaan ang sisilip sa kaso at ang Prosecutor General ang magpapasya sa takbo ng investigasyon. Nakatakdang gawin ang investigasyon sa Mayo 9 at May 16. Open naman sila, pwede naman sila pumunta dito to secure the premises. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Kasunod ang trahedya sa departure drop-off sa NAIA, nagsasagawan ng audit ang new NAIA Infra Corporation sa mga bollard o protektibong harang sa lahat ng terminal ng paliparan. Binabago na rin ang layout ng passenger drop-off sa Terminals 1 at 2. Mula diagonal, gagawin itong parallel para mas ligtas sa mga pasahero at airport staff. Target ng audit na tukuyin kung saan kailangan ang mas matibay na pundasyon o pag-upgrade sa mga harang na nilagay taong 2019. Lalo na sa matataong lugar. Mababatid na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang airport, partikular na sa mga umano'y substandard na mga bollard. Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho at mga manggagawang hindi angkop ang kanilang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa datos na inilabas ng PSA ngayong Miyerkules, aabot sa 3.9% ang unemployment rate ng Pilipinas noong Marso o halos 2 milyong Pilipino. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 3.8% noong Pebrero, pero dahil ito sa mas mababang labor force participation rate na 62.9%. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, bumaba ang bilang ng trabaho sa sektor ng konstruksyon, retail, fishing, services at gobyerno dahil naapektuhan ng election hiring ban. Lumobo rin naman ang underemployment rate sa 13.4% mula sa mahigit 10% kung saan humigit sa 6 na milyong Pilipino naghahanap ng mas maayos pa na trabaho. Ito'y kahit may trabaho na silang 40 oras o higit pa sa isang linggo. May ban pa kasi on hiring, no, sa mga government positions. And ito ay sa tingin namin may impact dito sa pag-reduce ng employed persons. Mag-celebrate blooms dahil ang bias niyong sinabini member Gwen at Johanna graduate na sa senior high. Sa kabila ng kaliwat kanang ganap ng girls, hindi napabayaan ang kanilang pag-aaral. Samot-saring pagbati naman ang ibinigay ng fans sa mga Bini graduates. Congrats po sa multitasking queens. Susunod, halalan sa Bangged Abra tuloy sa kabila ng pagkasunog ng kaisa-isang voting center sa barangay. At Philippine National Police inilunsad ang isang assistance desk para sa kaligtasan ng mga dayuhan sa bansa. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Tiniyak ng Commission on Elections na tuloy ang halalan sa barangay Dangdangla sa Bangged, Abra sa kabila ng sunog na sumiklab sa paaralan nitong Miyerkules. Nakahanda rin ang komisyon na magdagdag ng seguridad sa naturang barangay para mapanatili ang kaayusan ng halalan. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Ilang araw bago ang nakatakdang eleksyon sa Lunes, di inaasahang sumiklab ang apoy sa Dangdala Elementary School sa barangay Dangdala sa Bangged, Abra. Madaling araw yan ngayong Miyerkules. Ang paaralang ito ang kaisa-isang voting center sa barangay, kaya kritikal ang insidenteng ito ayon sa Commission on Elections. Sa tala ng election officer ng lugar, nasa 70% ng paaralan ang nilamon ng apoy, pero anila may 2 pang silid-aralan na maaring magamit pa rin sa eleksyon. Sa kabila nito, tuloy na tuloy pa rin ang botohan sa lugar sa Mayo 12. Ayon yan kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi po kami magpapatakot doon sa mga ganyan kung yan man po ay intentional. They will still vote in that particular place para lang makita ng mga kababayan natin habang sila'y bumoboto, ginawang abo ang mismong lugar kung saan nag-aaral ang mga kabataan. Nagpatuloy din ngayong Miyerkules ang final testing and sealing sa barangay matapos maibalik ang kuryente sa 2 natirang silid. Pagtitiyak pa ng komisyon, walang anumang election paraphernalia ang nasama sa sunog. Handa rin ang komisyon na magtayo ng alternatibong voting places. Kaya si Hodang nasunog ang buong kabuuan ng eskwelahan, magtatayo kami ng makeshift doon sa lugar na yan. No failure of election in any barangay, in any precinct in the entire country. At all costs, election must proceed. Pinag-aaralan din ng komisyon kung ilalagay sa COMELEC control ang Bangged, Abra gaya ng rekomendasyon sa Camarines Sur, Sorsogon at Maguindanao del Sur. Maglalagay tayo ng dagdag na puwersa ng PNP at AFP. Of course, ang layo kasi nila is 50 meters mula doon sa lugar kung saan boboto yung mga kababayan natin. Inaalam pa rin ngayon ng komisyon ang dahilan ng sunog. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. 5 araw bago ang eleksyon, naghain ng disqualification cases ang COMELEC Task Force Bakalas laban sa 24 na kandidato ngayong halalan. Paglabag sa guidelines ng pagpapaskil ng campaign materials ang dahilan ng DQ cases. Hindi kasi agad tinanggal ng mga kandidato ang kanilang illegally posted campaign materials. 3 araw matapos matanggap ang notice to remove ng komisyon. Kabilang sa mga ito, sina Valenzuela 2nd District Representative at tumatakbong Senador Eric Martinez. Ito ang unang batch ng mga kandidatong hinainan ng DQ case ng komisyon ngayong halalan. Pagka po hindi natin ito pinigilan, sa susunod, lahat po ng public places pupunuan na lang nila at sasabihin nila, malamya naman ang COMELEC, hindi po yan magpapatanggap. Sa ibang balita, inilunsad ng Philippine National Police ang isang assistance desk para sa kaligtasan ng foreign nationals na bumibisita sa bansa. Ito'y sa harap nga ng mga insidente ng pandurukot, pagnanakaw, maging extortion na sangkot o di kaya ay biktima ay mga dayuhan. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Binuksan na ng Philippine National Police ang kauna-unahang CAS-IN o Community Assistance Safety and Support Network para magbigay serbisyo sa mga dayuhan na nasa Pilipinas. Tugon ito ng PNP sa mga naitalang krimen na ang sangkot o biktima ay mga foreign national. Kabilang na dyan ang nangyaring pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke nitong Abril at ang kidnapping case sa estudyanteng Chinese noong Pebrero na idinidikit rin sa issue ng Pogo. Ang gusto natin is more of visible dun sa mga foreign mga visitors po natin. Augment po yung mga tourist police po natin. Kaya lang ito mas maganda, mas makikita niyo po at hindi po kayo natatakot na mag-report na makita po dito. Inilagay ang unang CAS-IN sa gitna ng Binondo, Manila kung saan malaki ang populasyon ng mga Filipino-Chinese. Bagay na ikinatuwa naman ng Philchi community para sa kanilang kaligtasan. Ang Filipino-Chinese community, marami rin po talaga insidente na naging problema, lalo na sinabi kanina ni Chief PNP, mga kidnapping, robbery, extortion, harassment. Tiniyak naman ng PNP na ang itatalaga sa mga CAS-IN ay marunong magsalita at umunawa ng lingwahe ng mga turista na halos nakatira na sa lugar. Hindi sila fluent sa Tagalog, hindi sila fluent sa English. Nahirapan na rin po sila tumawag at nahiya rin sila tumawag sa hotline kasi since naman
naging may konting language barrier. Bukod sa Binondo, target ng PNP na magbukas ng community safety network sa strategic areas na marami ang dayuhan tulad ng Cebu, Angeles, Pampanga at Boracay. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginiit ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat ma-recover at ibalik sa pamilya ang ransom na ibinayad sa mga suspect sa pagkidnap at pagpatay kina Anson Ke at kanyang driver. Anya, kakausapin niya ang mga opisyal ng PNP ukol sa kaso. Magugunitang 3 beses umanong nagbayad ng ransom ang pamilya ng Ke sa mga kidnapper na abot sa halos 100 milyong piso. Yan ang sinasabi ko sa polis. Dapat hanapin nila yung ransom money at ibalik sa pamilya. That's very basic sa kidnapping cases. Tiniyak ng Malacanang na magsusumite ng counter-affidavit ang mga opisyal ng Marcos Jr. Administration na iniulat na sangkot umano sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Ito ay kasunod ng utos ng Ombudsman na imbestigahan ng mga opisyal matapos ang hiling ni Senator Amy Marcos na tingnan ang kanilang ginampanang papel sa pag-aresto. Kabilang sa inutusang magpaliwanag ay sina Justice Secretary Boying Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre at Envoy Marcos Lacanilao. Nahan sa palasyo, susunod ang mga opisyal at ipaliliwanag lahat ng kanilang hakbang at ay naayon sa batas. Paalala rin ng Pangulo, sundin ang legal na proseso at igalang ang kapangyarihan ng Ombudsman. Tayo naman po ay tutugon. Sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter-affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Natuwa naman ako sa Ombudsman kasi ang issue ay talagang umaksyon agad at hindi nasayang yung panahon ng lahat. Ipinalagay kong nakita ng Ombudsman ang kasinungalingan at mga butas sa testimonya at kilos na lumitaw sa 3 pagdinig ng Senate Committee. Sinibak na ni PNP Chief General Romel Marbil ang 2 pulis na nasangkot sa insidente kasama si Congressman Paulo Duterte sa isang bar sa Davao City. Ayon kay Marbil, nakuha sa CCTV ang 2 pulis at 2 militar na umano'y kasama bilang bodyguards ni Duterte. Naibalik na ng mga pulis ang kanilang baril at ID ngunit nag-awol o tumakas sila pagkatapos nito. Sinibak na rin ang kanilang mga commander dahil sa kapabayaan sa pagmomonitor ng kanyang mga tauhan. Maaari namang mauwi sa habang buhay na diskwalifikasyon sa paglilingkod sa gobyerno ang mga sangkot na tauhan. Babala ni Marbil sa mga pulis, gampanan ng buo ang kanilang tungkulin sa publiko at hindi sa nakaupo. Every day we submit reports, we account our personnel. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayain ang report nila. So yung 2 na yon na nag-moonlighting sa Davao, expect po yung mga commanders sila will be discharged. Abangan sa Balitang Showbiz, K-drama na When Life Gives You Tangerines, big winner sa Beksang Arts Awards. At Squid Game Season 3 trailer inilabas na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Naging maningning ang katatapos lang na Beksang Arts Awards sa South Korea. Kaya naman kilalanin ng mga nagsipagwagi. Samantala, trailer ng Squid Game Season 3, inilabas na ng Netflix. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Kung ang US ay may Oscars, meron namang Beksang Arts Awards ang South Korea. At ang big winner dyan, walang iba, kundi ang slice of life drama series na When Life Gives You Tangerines na pinagbibidahan ng South Korean superstars na sina IU at Park Bo-gum. Nakuha ng naturang serye ang Best Drama at Best Screenplay sa 61st Beksang Awards nito lamang Lunes, May 5.
Bukod dyan, nanalo rin ng Best Supporting Actor and Actress sina Yoon Hae-ran at Choi Dae-hoon. Habang nakuha naman ni Joo Ji-hoon at Kim Tae-ri ang Best Actor Award sa drama na The Trauma Code Heroes on Call at Jong Yoon, The Star is Born. Ang Baeksang Arts Awards ang tinaguriang prestihiyosong award-giving body sa South Korea since 1965 at itinuturing rin na selebrasyon for creative excellence, cultural influence at artistic achievement ng South Korean entertainment ng film, television, and theater. Samantala, it's time to play the final game. Ipinasilip na ang teaser ng hit Korean survivor and thriller series na Squid Game Season 3 nitong Martes, May 6. Mapapanood sa video clip ang pag-deliver kay Player 456 sa kanyang mga kasamahan habang nasa loob ito ng iconic Squid Game casket na may pink ribbon. Mas kapanapanabik ang mga eksenang aabangan dahil panibagong games ang kakaharapin ng mga players para makasurvive. Sa dulo ng trailer, maririnig ang iyak ng sanggol na tila hint na nanganak na ang buntis na player sa much-awaited Korean series. Nakatakdang ilabas ang Season 3 ng Squid Game sa June 27. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay walang iba kundi sa yumaong si Pope Francis. Ang sabi niya, suportahan ninyo ang inyong mga pari sa pamamagitan ng pagmamahal at panalangin upang sila'y manatiling pastol na kaayon ng puso ni Kristo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!